Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa Diyos at pinahintulutan tayo ng Diyos na mag-worship every Sunday. Bagamat digital worship, darating din naman yung oras na maghaharap-harap din tayong face to face. Sasamba tayo sa ating Diyos, balik dun sa garahe. Masasamba din natin sa espiritu at katotohanan. Bagamat digital ang pagnanambahan natin, nasasamba din pa natin sa espiritu at katotohanan. Kaya ano man na nagaganap sa atin sa iglesia, nagpapasalamat tayo, in everything give thanks. Ano man masama man o mabuti sa pananaw natin, ito'y makakabuti sa atin. At nawa itong nagaganap sa atin ito, dumating yung araw ng lahat tayo masabik tayo na sumamba sa Diyos ng face to face, pagkat nararanasan natin itong digital worship. Kung hindi natin mararanasan to, hindi tayo masasabik, kakapanabik na sumamba sa Diyos sa Espiritu ito ng face to face tayo na talagang fellowshipping, not in the spirit lang, in the body pa. Soul and spirit, soul and body. Kaya simulan natin ang mensahe ng Panginoon. At ang mensahe nga ng Panginoon sa atin, our enemies shall be the enemies of God. So dito sa lupa, nilagay tayo ng Diyos dito sa lupa. Ito yung bailiwick ng demonyo. Kasi ibinigay na ng Diyos sa masama itong paghahari dito sa lupa. At ito naman ang siya ikabubuti natin. Kasi kapag dumataan tayo sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, tiisin, doon nare-realize natin kung sino talaga tayo. Tayo ba'y mga anak ng Diyos na magsusumikap, aasa sa Diyos, hihingi lagi ng kalakasan, na maging contented na in everything that happened to us. In whatsoever state I am, therewith to be content. At nalalaman natin sa ating puso at kaisipan na tayo ngay mga anak ng Diyos, kahit ganitong napakahirap ng mga tiisin at kapighatian dinadaanan natin, nakakasunod pa rin tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos na sa lahat ng bagay, lagi tayo magpapasalamat. In everything we do, we have to glorify God. Laging kaluwalhatian ng Diyos, laging kapangyarihan ng Diyos, kabanalan ng Diyos, laging sa Diyos. To God be the glory. Hanggang ang ating magiging buhay dito sa lupa. At dahil nga sa lupa nga tayo, pinaghaharian to ni Satanas, he is the prince of this world. At binulag niya ang mata ng mga hindi mananampalataya. Hindi niya mabubulag ang mata ng ating pananampalataya. Anak tayo ng Diyos. Ngayon, ang gagawin na lang niya, pahirapan tayo. Ngayon, matitiis naman natin yun. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, cheer up. Dito sa mundo, meron kayong kapigatian. Pero nagtagumpay ako, cheer up, tagumpay din kayo. So kung paano nagtagumpay ang Panginoong Yesus dito sa maraming pagsubok, tiisin na talagang binanatan siya ni Satanas pero wala siya nagawa. Ganon dito, lahat ng tiisin at paghihirap dadaan natin, walang magagawa si Satanas. Kasi nananampalataya, he that is in us is greater than he that is in the world. Yung nandun sa mundo, mas malakas yung nasa atin. Mas makapangyarihan ang nasa atin. And we can do all things because of Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng katagumpayan dahil sa Panginoong Hesus. Nang ibigay sa atin ng Espiritu Santo, inalagaan na tayo ng Espiritu Santo hanggang sa pagbaba ng Panginoong Hesus. Magpapatuloy tayong alagaan at gabayan tayo sa kabanalan upang pagbaba ng Panginoong Hesus, buhay tayong kukunin at ang dalangin nga natin na walang mamamatay sa atin. So lahat ng aapi sa atin, lahat ng mga mag-iinsulto sa atin, lahat ng gagawa ng kasamaan sa atin, yun ang magiging kalaban ng Diyos. Kasi kalaban ng Diyos ang mga taga-sanlibutan. Hindi tumatanggap ang mga taga-sanlibutan ng tunay ng Diyos. Iba yung Diyos na tinatanggap nila, at kung alipin sila ni Satanas, mga anak ng Diablo, wala silang magawa. Dito naman sa mga anak ng Diyos, wala din naman magawa si Satanas, talo na siya. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. We are free from the law of sin and death. Ginawa na, pinalaya na tayo ng Panginoon. And what God has freed is free indeed. Yung pinalaya ng Panginoon, malaya na talaga. Kaya kapag tayo inaaway ng sanlibutan, inaapi, ginagawa ng kasamaan, kalaban sila ng Diyos. Eh yun naman ang pinakatanda ng kapahamakan nila, at yun naman ang pinakatanda na tayo ligtas. Kaya napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa atin. Pinahintulutan niyang gumawa ang masama sa mundo para makita natin sa ating sarili kung tunay tayo o hindi. Malaman natin sa ating sarili na tayo pala yung tinawag, tayo pala yung ligtas. At yung mga umuusig sa atin, yung umaapi, sa impyerno pala pupunta yung mga iyon.
Basahin natin yun, ha? Palatandaan. Philippians 1:28. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. So hindi lang tanda, ay malinaw. Ibig sabihin talagang kitang-kita mo, malinaw na malinaw sa mata mo, na ang mga kaaway natin, tanda ng kapahamakan nila. Dadapot ito na may tanda ng inyong pagkaligtas, at ito yung mula sa Diyos. So ipinahintulot ng Diyos to, na apihin tayo dito sa mundo katulad ng Panginoong Hesus. Puro kabutihan ang ginawa, inapin ng mundo, ipinako pa sa krus. Katulad ng mga apostol, wala silang ginawa kundi ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo, at napakabuti, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demo, gumagawa ng pero inaapi pa rin at pinapatay. Kasi nasa sanlibutan nga eh. Bailiwick to ni Satanas eh. Teritoryo to eh, ni Satanas eh. So talagang dito tayo, pinahintulutan tayo ng Diyos na sa teritoryong ito na maghari si Satanas. Pero ang maghahari naman sa atin, ang Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos nasa puso natin eh. Nasa atin ang Espiritu Santo, nasa atin ang Ama, nasa atin si Jesus Christ. So walang magagawa si Satanas sa atin. Talunan siya. Wala siyang magagawa. Ngayon, yung umaaway naman sa atin, kaaway ng Diyos yun. At makikipaglaban ng Diyos para sa atin. Deuteronomy 24. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang yumayaong kasama nyo. So kasama natin ang Diyos dito sa lupa. Habang nag-aari ang kasamaan dito sa mundo, kasama natin ang Espiritu Santo nakatira sa atin, inaalalayan tayo ng mga ministering angels sa mundong ito upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo iligtas. So yung mga kaaway natin, mga anak ng demonyo, ginagamit ni Satanas yun. Ngayon, lahat ng ministering angels naman nasa atin, yun ang sumusuporta at gumuguarda sa atin. Yun ang ginagamit ng Diyos para suportahan tayo dito sa lupa. Napapaligiran tayo ng mga ministering angels natin. Bagamat hindi natin nakikita, nagaganap yun. Katulad ng pangyayari kay Elisha, na meron siyang alipin, si Gizi. Nilusob sila ng mga sundalo ng Pilisteo, ang dami, nakapaligid sa bahay ni Elisha. Natatakot si Gizi kasi ang dami-dami. Sabi ni Elisha sa kanya, kung matakot, sabi, napakarami po nila, wala tayong magagawa. Nag-pray si Elisha na buksan ng mata ng spiritual na mata ng Gizi para makita niya kung gaano karami rin din sundalo ng Diyos. Binuksan ngayon ng Diyos ang mata ni Gizi, nakita ni Gizi siyang katerbang anghel nakapaligid sa napapalibutan ng mga sundalo ng mga Pilisteo. Natuwa si Gizi, sabi niya, Panginoon, sabi niya kay Elisha, napakarami pala natin, lumakas ang loob. Ganon din tayo eh. Napapaligiran tayo ng maraming ministering angels. Hindi lang natin alam, sa bawat isa sa atin is ilang libo kaya ang ministering angels na itinalaga ng Diyos para sa atin. So, suportado tayo ng Diyos sa lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya wala tayong dapat ikatakot eh. Yung umaaway sa atin, sabi ng Diyos, vengeance is mine. Ako maghihiganti sa kanila. At hindi kalooban ng Diyos na alisin tayo dito sa mundo, kundi iligtas sa masama. So, lahat ng kasamaan gagawin sa atin ng demonyo, gagamit siya ng tao. Kasi nandito yung tao sa mundo. Gagamit siya yan para pahirapan tayo, dukhain tayo, i-persecute tayo, usigin tayo, gawan tayo ng masama. Lahat ng gagawin ng demonyo para sa igiba niya tayo. Kasi yun ang ginawa niya kay Jesus Christ, di ba? Yung 40 days and 40 nights sa ilang. Kasi ang ilang yan ng mundo eh. Nandun si Satan eh. Talaga si Satan mismo. Para hands-on si Satan kay Jesus Christ. Lahat ng uri ng temptation, lahat ng uri dinaanan ni Jesus, pero nagtagumpay si Kristo. Di ba? Sa provision, sa protection, sa lahat ng pamumuhay niya dito sa lupa, wala nagawa si Satanas. Ganon din tayo. Kaya sabi ng Diyos dito, ipakikipaglaban ko kayo sa inyong mga upang kayo iligtas. So ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng mga kaaway na yan. Kita mo nung pinipersecute ni Pablo ang mga Kristiyano nung araw, ano sabi ng Panginoon Diyos? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw ang nasasaktan. Habang sinasaktan mo ang mga anak ko, yung mga banal,
Siya na sumisipa kasi sa tulis ng siba sa espada eh. Sipain mo yung tulis ng espada, ikaw ang masasaktan. Ang gano'n ang ginagawa niya. Habang sinasaktan niya, pinipersecute niya ang mga anak ng Diyos, siya yung nasasaktan. Eh may calling pala si Pablo, di ba? Si Saulo, kaya para siya ay apostol siya sa mga hentil. So, gano'n ang nangyari. Nagpakita ang Panginoon sa kanya, nag-usap sila. Yung mga kasamahan niya, nagulat din, nakarinig din ng tinig, pero hindi naintindihan. Nakita rin ang liwanag eh. Kaya nga tinulungan siya eh. Pero ano, may plano pala si kay Pablo, di ba? Binulag pa siya ng liwanag na yun eh. Para ipakita ng Diyos ang kapangyarihan kay Ananias na prophet. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, pumunta ka dun sa Righteous Street. Hintayin mo dun si Propeta Ananias, papupuntahin ko siya doon. Pagkat ikaw ay sisidlan para sa mga hentil. O di nagpunta siya dun sa Righteous Street. Tapos dumating si Ananias, Prophet Ananias. Pinatungan niya ng kamay yung mata ni Pablo, bigla may nalaglag na parang kaliskis na wala pagkabulag. So, natanggap ni Pablo na talagang si Kristo yung nakaharap niya doon. Pagkat nagkaroon agad ng ng karoon agad ng pangyari, nabulag siya. Nabulag siya, para sabihin ng Diyos sa kanya, ako makapangyarihan Diyos, gagamitin kita. Pakikita ko sa iyo kapangyarihan mo. Wala pagkabulag ni Pablo. Doon, binigyan na siya ng mga instruction, tinuruan siya ng Diyos kung paano gagawin niya, dadalhin siya sa hentil. So, yun na yung istorya natin tungkol kay Pablo. So, lahat na, meron pang pangyayari humaharang sa kanya na sinasapian naman sa mga espiritu eh. Sabi naman ni Pablo sa kanya, ikaw na humaharang na anak ng Diablo. Nabulag yun eh. Binulag ng Diyos yun. So, ganun din tayo eh. Pag inaaway tayo ng mga taga-sanlibutan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nandun ang proteksyon niya, isusubo niya yung lahat ng mga anghel na susuporta sa atin. Kaya yung mga kaaway ng Diyos, kaaway natin, kaaway ng Diyos. Sabi sa Isaiah 49:25. Ngunit ganito ang sabi ng Panginoon, pati ng mga bihag na makapangyarihan na ikukunin at ang huli ng kakilakalabot, maliligtas sapagkat ako'y makikipaglaban sa kanya na nakikipaglaban sa iyo. At aking itang iniligtas at ang iyong mga anak. So hindi lang tayo ililigtas ng Diyos, pati mga anak natin. Kasi ganun ng Panginoon eh, pag kumuha siya, family kinuha niya. Kasi God has a family. Kaya nga, hindi pa nililikha ang langit at lupa, may pamilya na ang Ama eh. Kaya nga, nang ipanganak niya si Kristo, ang panganay ng pamilya eh. Tapos pinanganak tayo sa Espiritu, lahat tayo magkakapatid sa langit. Family of God. Pamilya ang kinukuha ng Diyos eh. Kaya kapag naligtas ang isa sa atin, maliligtas din ang buong sambahan. Kasi iulos yung Espiritu Santo eh, para ipasa yung pananampalataya sa asawa mo, sa mga anak mo. At hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Meron siyang pangako sa atin. Ikaw at ang iyong binhi. Sabi sa Deuteronomy 30:19-20. Pag pinili natin ang buhay, pinili natin ang Diyos, suportado na tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Pati na ang ating mga anak. Ito sabi, Deuteronomy 30:19-20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa iyo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ano ibig sabihin ng binhi? Offspring. Binhi, ang binhi natin, yung mga anak natin. So, may pangako ang Diyos sa atin na umiibig sa Kanya, sumasampala. Ikaw at ang iyong binhi. Hahaba ang buhay, mapagpapala sa lahat ng bagay. Pamilya ang kinukuha ng Diyos. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang mga tinig at lumakip ka sa Kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong araw, upang matahanan mo ang lupain ng sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. So ang presentation kasi ng Diyos ng buhay na walang hanggang araw, yung talagang natural na lupa, Canaan,
Yun yung promised land, Canaan. Pero in reality, in spirituality, yung promised land, yung Canaan, yun yung New Jerusalem, yun yung langit. Kaya lang ipinakita ng Diyos doon kung sino yung sumasampalataya susunod sa Kanya sa ilang hanggang makarating doon sa promised land. Sa pamumuno ni Joshua, the salvation of God, na sa pamumuno din ng Panginoong Jesus. Noong panahon iyon, parang si Jesus Christ ang deliverer para ihatid doon sa promised land. Ganon din tayo, ang Savior natin si Christ, dadalhin tayo doon sa promised land. Ngayon si Moses naman ginamit, deliverer din from slavery to freedom. So parang Jesus Christ din yung naging papel ni Moses, deliverer din. Inalis sa kadiliman, dinala sa kagilalas. Inalis sa pagkakahawak ng paraon o kay Satan, binigyan ng laya para makapasok sa langit. So ganun din, the same Yung ginawa ni Moses, parang yung din ang gawa ni Kristo. Yung gawa ni Joshua, yung din ang gawa ni Kristo. So doon sa Old Testament, pinapakita din lagi si Jesus Christ pa rin. Nung naglalakbay nga sila, yung batong sumusunod sa kanila, si Kristo yun. Noon pa man, hindi na pinabaya. Nung ilagay sa pugon, yung mga kaibigan ni Daniel, si Abednego, si Shadrach, 7 times pang pinaapoyan ng todo, nakita ni Nebuchadnezzar, hindi lang 3 yung naglalaka, 4 na isang anak ng Diyos, sabi. Noon pa man, kasama na ang Panginoong Jesus. Panahon ni Daniel, panahon ni Moses, kasama na ang Panginoong Jesus. Hanggang sa yung itinakdang panahon na talagang si Jesus Christ ang salita, magiging tao. Isisilang, tapos para magkaroon ng katawan, na doon ilalagay lahat ng kasalanan, mamamatay, para kunin ang kasalanan ng buong sanlibutan. So ipinakita sa Old Testament din kung paano magliligtas ng kasalanan. Ang ginamit mga hayop, dugo ng hayop, offerings, di ba? Pagpapakita yon na darating yung isang araw na hindi na hayop ang gagamitin. Si Jesus Christ na yung lamb. Siya yung korderong ihahain na maglilinis ng lahat ng kasalanan. So nagawa na ng Panginoon yun, natapos na. Ang tungkulin, kung mga tumis na nga, tapos na, nagawa na yun. Ngayon dito sa lupa tayo, napakarami nating kaaway. Pero sabi ng Diyos, be still. Ipagtatanggol tayo ng Diyos. Exodus 14:14. Basahin natin. Ipakikiglaban kayo ng Panginoon at kayo itatahimik. So relax lang tayo. Manood tayo kung paano tayo iligtas ng Diyos. Di ba yun ang ginawa ng Panginoon sa panahon ni Moses? Nung panahon ni Moses, nung makakalaya na sila sa Egypt, pinatigas na naman ng Diyos ang puso ni Paraon dahil gusto ipakita ng Diyos ang kaluwalhatian niya sa Israel na siya yung tunay ng Diyos Bago na naman ang isip mo. Maganda ang mga kabayuhan, susugurin natin ng Israel. Hindi natin papagayangan makaalis sila dito. So yung mga chariots, ang dami. Nung mga panahon na yun, habang nananakbo yung mga chariots ng Egyptian, napunta sila sa Red Sea, dead end. So no way, para makatawid, makapunta sa Canaan. Walang paraan ng tao na pwedeng gamitin para makatawid sila sa Red Sea. So ang tanging paraan lamang para makatawid sila ng Red Sea, hindi pa paraan ng tao, Diyos lang. Gustong ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa Israel. Kaya sabi niya, be still and see the salvation of the Lord. So binigyan ng instruction si Moses, itutok mo yung baston mo dun sa dagat at hatiin mo ang dagat. Tinutok niya, nahati ang dagat. O nung lumulusob na yung mga chariots at kakabayuhan ng mga Egyptian, tinutok niya rin yung baston para isarado naman yung So para naubos lahat ng Egyptian, lunod sila lahat, pati mga kabayo. Para iyon, ang sabi ng Diyos, ito'y ikukwento nyo sa inyong mga anak at sa inyong kaanak-anak kung ano ang ginawa ng Panginoon sa inyo. Kasi ang Diyos nagpapakita ng kaluwalhatian, gusto niyang makita na siya ang iisang Diyos na susuporta sa bayan niya. O kahit nung mamatay si Lazarus, di ba? Kasi nagpadala ng letter si Maria, na may sakit sa ikamamatay na si Lazarus Pero dahil para maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, kahit nalaman ni Jesus Christ, so meron plano ang Diyos na bubuhayin si Lazarus. Kaya sabi niya doon sa mga apostol, si Lazarus natutulog. Nung mabalitaan, nagpadala ng sulat, patay na si Lazarus. Sinabi na ni Jesus Christ, si Lazarus patay na. Pero ito'y para sa inyo, para sa kaluwalhatian, ito'y para sa inyo, upang makita nyo nga na ako nga. I am what I am. So nung puntahan nila si Lazarus, nandun sila, maraming witness. Halos 100 yata witness na sinasabi ng Bible. Napakaraming witness nun. Kasama niya yung mga alagad niya. Si Mary, kasama niya yung mga alagad na magbabae. Yung tumutulong sa kanila, si
si Joanna, yung nasa Luke 8:3, si Mary Magdalene, kasama nila lahat ng mga alagad nun. Sabi ni Jesus Christ kay Lazarus, Lazarus, come forth, lumabas ka. Kasi nandun sa libingan. Eh di, inalis nila yung bato sa sa nakatapit. Lazarus, lumabas ka. Kaya nakita lang, unti-unti lumalabas, nababalot nung Kasi mami mais eh. Kasi ganun nung araw eh. Pag namatay, hindi naman tinatanggalan ng Hindi tinatanggalan ng laman loob. Ngayon, pag namatay ka, tinanggalan ka ng loob, paano ka pa bubuhay? Hindi ka nabubuhay. Wala ka ng laman loob, di ka rin mabubuhay, patay ka rin. Nung araw na yun, hindi naman pini-imbalsa mo eh. Ang pag-iimbalsa naman nila sa labas, nilalagyan ng mga iba't ibang mga poison, katas-katas ng mga perfume, yung pang-imbalsa mo. Kaya pwede pang buhayin talaga nun. Kaya nakita nila na nabuhay. Yun ang sabi ni Kristo na ito na ang huling-huling gagawin ko. Palatandaan na ako ang anak ng Diyos. Yung bumuhay ng patay. Sabi ni Martha, Panginoon, mabaho na yata si 3 to 4 days na nakakaraan. Nananampalataya ka ba sa akin? Opo, sabi ni Martha, nananampalataya po ako yun na kayo po ang Kristo. Nabubuhayin niyo po ang mga patay sa huling araw. Ikaw ba'y nananampalataya na ang sumasampalataya na namatay, bubuhayin ko? Opo, sabi ni Kristo, ako ang buhay at ang walang hanggang buhay. I am the life and the life resurrection. Siya na sumasampalataya sa akin, mamatay man, bubuhayin ko. At siyang sumasampalataya sa akin na buhay ay hindi mamamatay. Naniniwala ka ba dyan? Opo, naniniwala po ako. Ayun, in-execute na niya, pinalabas na siya. Nabalitaan niya ng mga Pariseo, galit na galit ang mga Pariseo. Kasi wala nang naniniwala sa kanila eh. Si Jesus Christ na lang ang pinaniniwalaan ng mga Israelita. Kaya nung malapit na, nasabi ni Kristo, malapit na eh. Yan ang huling-huling palatandaan gagawin ko. Malapit na yung Pasko na uhulihin na siya. Tapos ipapako na siya sa krus. Kaya nagkaroon ng doon eh, yung Hosanna, yung maglalakad si Jesus Christ sa mga dahon ng mga, ewan ko anong puno yun, mga dahon-dahon, mga inilala, parang red carpet na lalakaran ni Kristo. Ngayon, ang pinili ng Panginoong Hesus na sasakyan niya, bisiro. Bisiro yung anak ng donkey, tawag ng bisiro, na hindi pa nasasakayan ng kahit sinong tao. Virgin pa sa pagsakay yung bisiro. Kaya si Jesus Christ pinakita niya na napakalinis ng paghahanda sa kanya ng Diyos. Virgin yung bisiro, hindi pa nasasakyan ng kahit sinong tao. Kaya doon siya hindi siya pumunta doon na naka talagang napakaganda ng sasakyan. Naka Harley Davidson. Hindi siya ipinanganak na akala mo talagang prinsipe o hari ng Israel. Hindi. Sa sabsaban. Nung pumunta siya ng Jerusalem, ang inilatag sa kanya, dapat red carpet yun. Hindi, mga dahon ng mga buko, mga anahaw, yung pwedeng lakaran niya. Tsaka yung mga kompeti. Ang kompeti nila, mga bulaklak. O yun. Hosana, yun yung Hosana, sana. Yun yung yun. Pagsisimula, yun ang mga huling araw bago ipako si Kristo sa krus. Tapos nagkaroon na sila ng washing of the feet. Hanggang sa yun, nilinis na ni Jesus Christ ang paa. Inihahanda na niya. Sabi niya, nalalapit na ang araw. Ako'y sandaling mawawala. At ako'y babalik din. Sandali. Yung sandali ng Panginoong Hesus. Nagtagal yun, sandali. 2,000 years na nga dumaraan, di pa bumabalik. So, yun ang eksena, mga kapatid. Dito sa lupa, kahit kinakawawa tayo, wala silang magagawa. Walang magagawa ang demonyo sa atin. Yung umaaway sa atin, kaaway na ng Diyos yun. Sabi sa Exodus 23:22. Dadapwat kung didigin mo lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. So yun ang if ng Diyos Kung tayo magiging tunay na Kristiyano, if my words abide in you and you abide in me, yun talaga nananatili tayong sumasampalataya,
nananatili tayo nagpapakalinis, nagpapakabanal-banal, yung kaaway natin, kaaway na ng Diyos yun. Yung kaalit natin, kaalit na ng Diyos yun. Yun ang pangako ng Exodus 23:22. Kaya sabi, if God is with us, who can be against us? Magtiwala ka. Lahat ng aapi sa'yo, huwag kang gaganti. Lahat ng iinsulto sa'yo, lahat ng pepersecute sa'yo, huwag mong gagantihan. Manood ka lang. Be still and see the salvation of the Lord. Gagawa ang Panginoon ng pagliligtas sa atin. Ipakikita niya ang kapangyarihan niya. Siya gumagawa sa atin. Upang manampalataya tayong siya nga ang Diyos. Katulad ng ginawa niya nga doon sa Red Sea. Biruin mo, hopeless case yun. Sana kung may submarino nun, o mga barko, o lancha, sasakyan, makabalik. Ilan yun? 5 million Jews yung nandun, matanda't bata. 5 million halos yung naglalakbay papuntang Promised Land. So, there's no way kung di kailangan gumawa ang Diyos. Ngayon, sinisira yan ng mga documentary pictures sa internet, na yun daw, ganito, ganyan. Hindi nila binabatayan ng Bible. Science ang ginagamit nila. Na nung panahon daw na ganun, nagkaroon ng low tide. Puro kalokohan sinasabi ng mga scientists. Gusto nilang i-disprove ang Biblia. Hanggang ngayon, laging dinidisprove ang Biblia. Napakaraming naglalabasan ngayon sa internet. Napakarami. Title pa lang, makikita mo na, blasphemy na. Sino ang unang tao before Adam and Eve? Yun ang mga makikita mo. Umpisa pa lang, makikita mo, blasphemous na yung topic. Sino daw yung nilikha ng Diyos bago kay Eva at kay Adam? Yun ang una. Tapos mayroon pang isa. Ano ang nangyari nung hindi pa nililikha ng Diyos ang ganito? Ano ang naganap? Kung ano-anong mga kaisipan ng tao. Mga novelty. Interesting eh. Kaya yung mga tao na mahilig sa novelty, sa interesting, tayo mga anak ng Diyos, may discernment sa Spirit. Title pa lang, alam na natin. Title pa lang. Ako, kamutik na ako ma-deceive dyan eh. Yung sa talaga, dun sa Mines of Solomon. Kala ko tunay. Pala, ang basis nila, Apocrypha, yung Jubilee. Hindi naman is part of God yun. Kung ano-ano sinasabi dun sa Jubilee. Kung ano-ano pa pinapalabas, na ang Antarctica daw, yun ang daanan, papunta sa Garden of Eden, kung ano-ano. Puro mga blasphemous teaching, mga false teachings, false doctrine. Kaya ingat kayo sa internet. Huwag kayo medyo nakakita ng gano'n eh, ganito na gano'n. Ano ang pangalan ni Jesus na hindi pa si Jesus? Yung mga gano'n. Nakakainis mo. Title pa lang, nakakainis na. Tuloy tayo dito sa mensahe ng Panginoon. Luke 19:27. Ito sabi niya sa mga kaaway niya. Ito matindi. Itong Luke 19:27. Dadapwat itong aking mga kaaway. So may mga kaaway nga ang Diyos eh. Yung umaaway sa atin, kaaway ng Diyos yun. Yung umaapi sa atin, kaaway ng Diyos yun. Yung lumalapastangan sa atin, kaaway ng Diyos yun. Kaya pag ikaw inaapi, nilalapastangan, magsaya ka na. Nasa Diyos ka na. Katulad na nangyari sa mga apostol. Kaya sinasabi ng Diyos, mapalad. Kung kayo inuusig dahil sa akin, mapalad kayo kung kayo pinagwiwikaan ng masama na hindi naman totoo. Mapalad kayo, magala kayong lubos pagkat malaki ang gantimpala sa inyo sa langit. Kaya kayo, pag inuusig kayo, inaapi kayo, matuwa ka, magala ka. Kasi confirm, pupunta ka sa langit. Kumpirmado na ikaw ang anak ng Diyos. Basahin natin yung tungkol sa kaaway ng Diyos. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw ako'y maghari. Sa kanila, ay dalhin nyo rito at patayin nyo sila sa harapan ko. Hindi naman natin papatay. Ibig sabihin, ikakaas out lang natin, lalayuan. Yung mga masasamang yan ng tao, mga anak ng demonyo, hindi naman natin papatayin yan, lalayuan. Kaya sabi, huwag kayong makipagkaibigan sa sanlibutan. Pagkat ang pag-iban sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Sabi sa first dyan. Kasi ang enemy of God yan eh. Carnal mind ang makasanlibutan eh. Lahat ng mga taga-sanlibutan, carnal mind. Hindi sila pasasakop sa kautusan. Never. Carnal mind nga eh. Anak ng Diablo nga, lahat ng anak ng Diablo, carnal mind. Binulag nga eh. Ang isip ng mga hindi mananampalataya, sabi ng Diyos eh. 2 Corinthians 4:4.
na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. So gusto maging Diyos ni Satanas ni Lucifer. Kaya naging si Satanas siya. Pero ang gusto niya maging Diyos, papalitan niya yung Diyos ng buong universe. Hindi. Siya ang Diyos ng buong universe. Ang gusto ni Lucifer, maging Diyos din ng buong universe. Kung mo nga nilikha lang siya, hindi siya pinatawad. Tapos sa tribulation period, ibabaksak siya dito. Kaya mag-aari si Satanas dito sa sanlibutan ito. Kaya pinahintulutan na ng Diyos. Pagkat hindi ito yung ating ang kaharian natin nandun sa langit. Kaharian ng demonyo dito sa lupa. Kaya sabi ni Jesus, this is not my kingdom. My kingdom is far. You cannot go with me in my kingdom. Ang kingdom ni Satanas dito sa lupa, ang kingdom ng Diyos doon sa langit. At bababa yung kingdom ng Diyos doon sa langit na nandun ang lahat ng may kingdom of God. Lahat ng anak ng Diyos kasi nandun sa kaya sabi, seek you first the kingdom of God. At ang kingdom of God nasa puso natin. Kaya yung kingdom of God na New Jerusalem doon sa langit, lahat ng nasa loob na yon, may kingdom of God sa puso. Mga bago nila lang lahat, mga anak, bababa yun. Kaya gagawa ng bagong langit, mga bagong langit, bagong lupa. At kasi sisimula ng eternity, from eternity na Wala nang tapos na tapos na ang istorya And they live happily ever after na Yun na yung kasunod natin and we will live happily ever after. From eternity to eternity, from everlasting to everlasting. Kaya konting tiisan lang talaga Kasi lahat na umaaway sa atin, sisiw naman lahat yan. Na-experience na natin lahat din yan. Baliwala na, sanay na tayo sa persecution. Ako, sanay ako dyan, lagi ako na-persecute. At ang pumipersecute sa akin, hindi pa ordinaryo member ng church. Mga bishop, mga pastor, propeta. Ang hindi lang pumipersecute sa akin yung sinugo ng Diyos si Brother Man. Kami pareho pinersecute ng mga bishop, ng mga pastor, propeta. Talagang persecuted ka. Kinampihan ko ng todo si Brother Manny ng mga huling-huling panahon na to na nagkakagulo church. Talagang nandun ako lagi sa tabi niya. Nakukwentuhan kami lagi. Nire-report ko nangyayari. Tapos siya gumagawa siya ng mga direktiba. Kung ano gagawin sa church, ganito. Ganito gagawin mo, ganito. Sa akin na binibiling ni Brother Manny kung ano gagawin. Basahin naman natin ang Philippians 3:18. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi sa inyo na may pag-iyak na sila ang kaaway ng krus ni Kristo. Mayroong mga kaaway ng krus ni Kristo mga carnal mind, mga taga-sanlibutan, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kapurihan nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Yan ang worldly. Wala nang inisip kundi lahat ng bagay dito sa mundo. Makamundo. Worldly. Carnal mind. Kaya Satan yan kaharian nga ito ni Satanas. Tapos dito ka sa mundo. Kaya sabi ng Diyos, kung kayo nabuhay na mag-uli niya, isipin niyo yung mga bagay na nasa taas. Hindi worldly. Kasi bagong nilalang ka na bibihis mo na isang bagong pagkatao. Basahin natin yun. Colossians 3. Kung kayo may muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin niyo ang bagay na nasa taas, na kinaroroonan ni Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na mga nasa itaas. Huwag ng mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nalatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So patay na yung dating pagkatao natin at yung bagong pagkatao natin kasama ni Kristo sa Diyos. Kalakip tayo kay Kristo sa Diyos. At ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, so kung mabubuhay daw tayo sa spiritual o sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, mabubuhay tayo sa Espiritu. Hindi na tayo hahatulan There is no more condemnation to those who are in Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Wala nang anumang hatol sa nakay Kristo na hindi lumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. Guided na siya ng Holy Spirit, anak na siya ng Diyos. Wala nang condemnation. Kaya hindi na tayo i-condemn Ang gagawin na lang sa atin, bibigyan tayo ng reward dun sa judgment seat of Christ. Haharap tayong lahat ng mga Kristiyano sa judgment seat of Christ. Hahatulan niya yung mga gawa natin.
para magbigay ng rewarding. So magkakaroon ng rewarding dun sa langit. Ngayon, ang hahatulan ng Panginoong Hesus, itong mga nababatay ang buhay nila sa pagkaalam ng tama at mali. Ito yung mga carnal, may anak ng diablo, yung kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Kaya sabi sa Bible, bubuksan ng libro libro ng mabubuting gawa at libro ng aklat ng buhay. At hinatulan yung mga pupunta sa impyerno ayon sa kanilang mga bubuting gawa at masamang ginawa. Sapagkat tayo hindi nahahatulan na kay Kristo ka na hindi ka kasama ka nahahato, pati mga anghel hahatulan natin. Kaya pinaupo na tayo kasama ni Kristo sa kanan niya. Kung paano si Kristo nasa kanan ng Ama, ganun din tayo. Nakaupo tayo sa kanan ni Kristo Nandun tayong lahat, nakaupo na rin tayo, pinaupo na yung Espiritu natin dun muna. Kasi darating ang panahon, maghahari na tayong kasama ni Kristo. May kanya-kanya tayong hari Pag hari ka, may trono ka. Kaya nga ang Ama, nakaupo na from everlasting to everlasting. Hanggang sa ibinigay na kanya kay Jesus Christ ang lahat ng pamamahala sa langit at lupa. At ang Ama ang hindi hahatol sapagkat ibinigay na sa Panginoong Yesus ang paghatol sa langit at sa lupa. Kaya siya yung nakaupo doon sa white throne. Si Jesus Christ hahatulan niya na sa kung saan libutan. Pero magkakaroon din tayo ng rewarding. Hindi lang natin alam kung kailan magre-rewarding. Ang Ama nakakaalam pag sinabihan niya, Jesus, bigyan na ng reward ang aking mga anak. So sabi yung nagtatayo sa ibabaw ng bato, mag-ingat, di ba? Meron nagtayo ng bato ganito, nakahoy, ganito, at dadaan sa apoy yun, para mga yun, mabigyan ng regalo o mabigyan ng reward kung sino yung mabibigyan ng reward. Kumuha tayo ng sample doon. Alam ko 1 Corinthians 3 yun. Tignan natin, nasa-sample tayo. Ito, basahin natin. Umpisa na natin dito sa pagtatayo ng pinasasaligan. Ito, basahin natin muna 1 Corinthians 3:9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan, at ang iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo nito sa ibabaw nito. Kasi ang bato, si Jesus Christ, yun ang ibabaw Church is founded through Jesus Christ, through the apostles and the prophets Sapagkat sino man at hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan na, kundi ang nailagay na ito'y si Jesus Christ. So hindi na pwedeng maglagay pa. Nailagay na yung pinagsasaligan ng Diyos, si Kristo yung bato And upon this rock, I will build my church. Sabi ni Kristo At sa batong ito, na siya yung bato, itatayo niya ang kanyang iglesia. And gates of hell will not prevail. So walang panalo na si Satanas sa iglesia ng Diyos. Ito, sumasample nga ako sa inyo. Sa judgment seat of Christ, magbibigay ng reward din. Dadapat kung ang sino ay magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ito ng ginto, pilak ng mahalagang bato, kahoy, ito yung dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy ihahayag. Mga apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yun. So we will be rewarded according to our words. Bibigyan tayo ng gantimpala ng Ama according to our words. Nung maging Kristiyano ba tayo? Ano ba ang naging pananampalataya mo? Ano ba ang nabatayan ng pamumuhay mo? Ano ba ang ginawa ng Espiritu Santo sa iyo? Ano ba ang pinahintulot mo sa Diyos na gawin sa iyo? Kasi maging sa pagnanasa at paggawa, ang Diyos ang gumagawa. Kaya yung binibigay na pagnanasa sa atin, siya rin ang maggagawa. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Kaya ngayon, dadaan sa apoy lahat yan Susubukan ng pananampalataya natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Kung yung ating bang first love ay iniwan natin, o yung bang unang pag-ibig natin ay talagang inibig talaga natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu. Love God above all ba? Nagawa mo ba na mahalin ang Diyos ng buong puso mo, buong buhay mo, buong pag-iisip mo, buong kalakasan mo? Kasi first love never dies, and our first love is God. And God never dies. And love never fails. Yung iba ginagamit yung first love na yun sa tao First love never dies daw. Hindi. Nauubos ang pag-ibig ng tao. It fails.
Kakita mo kahit na sino mga mag-asawa na mahal sa umpisa, it fails pa rin. Pagkaraan pa ng maraming taon, maralaman mo, naghiwalay na. Kasi ano yun eh, romantic love yun eh. Eros yun eh, hindi agape. Yung agape, it's divine love. Yun ang ibinigay sa atin ng pag-ibig ng divine love, the agape. Agape, hindi eros. Romantic love yun, nauubos yun. Pag-ibig ng tao yun eh. Nawawala yun, nagsasawa yun. Kaya nga meron maraming nagiging kabit eh. Pagkaraan ng maraming taong kumakabit sa iba yung lalaki. Wala na, nagsawa na, hindi rin niya mahal asawa niya. Kasi hindi pag-ibig ng Diyos yun eh, pag-ibig ng tao. Sa pag-ibig ng Diyos, love never fails. And love conquers all. Kaya yun ang madalas nga natin ginagamit ng salita eh. Kahit ano nangyayari sa atin, love endures all things. Love accepts all things. And love conquers all things. And love never fails. Sa malalaman mo sa tao kung yung pag-ibig niya sa kanyang asawa ay pag-ibig na niya, it never fails. Kahit patay na mahal mo pa rin. It never fails nga. Love never dies. Ang first love, kaya sabi ng Diyos, iniwan nyo, unan yung pag-ibig. Kasi ang second love, yun yung eros love. Yung pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa ama, sa ina, sa kapatid, sa mga kamag-anak, pag-ibig sa tao. Yun ang second love. Idadagdag lang yun. Pag hinanap mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng kanyang katuwiran, idadagdag sa iyo ang lahat ng bagay. So kapag hinanap mo na ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, kakita mo si Titus, si Pablo, si Timothy, mga binata yan. Na-focus na lang ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Hindi na mga nag-asawa. Gifted of virginity yan, ang tawag yan. Kaloob ng virginity, kaya makapagtiis. Kaya makapagtiis ng walang asawa. Hindi lahat meron nun. Gift yan eh, kaloob ng Diyos yan. Kaloob ng Diyos kay Pablo, kay Timothy, kay Titus, ang hindi na mag-asawa talaga. Kasi si Pedro may asawa. Mga apostol may asawa. Marami din mga anak ng Diyos may asawa. Ako may asawa. But love never fails. And love never dies, mga kapatid. So, ano man ang gawin sa atin ng sanlibutan, ano man ang gawin sa atin na kaaway natin, relax lang, chill, cool. Ang Diyos ang bahala sa atin. Kaaway ng Diyos ang kaaway natin. Ang umaapi sa atin, paghihiganti ng Diyos in His time. Kasi may time ang Panginoon eh. Lagi siyang mayroon ng timeline. Lagi yung plano niya may timeline eh. Pero eksakto yung timeline na yun. Sigurado yun, walang kabulan. At yung timeline na yan, tumatakbo na. Nandito na tayo sa paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya relax lang. Sa huling panahon, maraming aaway sa atin, aapi, aabahin ka, kukutsain ka, wala ka namang ginagawa, galit na galit sa'yo. Sa opisina, nagagalit sa'yo, naiinis sa'yo mga tao. Sa labas ng opisina, naiinis sa'yo mga tao. Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Taga-sanlibutan yun eh. Nauudyukan yun eh. Ng demonyo eh. Kasi hindi naman natin kalaban ng mga tao, sabi sa Ephesians 6:12. Basahin natin. Principalities of the air ang kalaban natin. Ephesians 6:12. Demonyo kalaban natin, gumagamit lang siya ng tao. Wala rin namang magawa. Buko si Satanas eh. Hindi siya makalusot eh. Basahin natin. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Sino ba yung may laman at dugo? Tao. So ang pakikipaglaban natin, hindi sa tao. So huwag kang magalit dun sa tao. Tanggapin mo lang yun na siya anak ng Diyos. Kaya nga madalas sabihin ni Stephen tsaka ng Panginoong Jesus, patawarin mo po sila, hindi nila nalalaman na kanilang ginagawa. Hindi alaman nitong may laman at dugong itong taon to na ang ginagawa nila ay mali eh. Kasi hawak sila ni Satanas, binulag ang mata nila eh, para hindi makita liwanag ng Ebanghelyo. Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu na kasama sa mga dakong kaitaasan, powers of the air. Kaya sabi ko nga, kung may hangin, nandun ang demonyo. May air eh. Nandun yung powers of the... Kaya kita mo, may mga haunted house. Diba? Sabi, mayroong masasamang espiritu sa bahay na yun. Eh, may hangin eh. Minsan, ganito, ganyan. Doon daw, may...
sa simbahan na yun, meron daw white lady. Dun sa lugar na yun daw, may nakikitang duwende. Kung ano, di ba? Powers of the air yan eh. At lalo na dito sa mundo, kalaban natin. Hindi naman yung mga tao kalaban natin, ng demonyo. Ginagamit ng mga tao. So yung mga tao na yun na ngayon, kailangan ma-convert ng Diyos yun. Ngayon alam ng Diyos kung sino yung walang pananampalataya. Kaya hatulan na sila ng Diyos. Walang pananampalataya eh. Kasi meron talagang walang pananampalataya. Sabi sa 2 Thessalonians 3:2, at upang kami maligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. So alam ng Diyos kung sino yung hindi mananampalataya. Alam ng Diyos din, sa simula pa lang, kilala na tayo yung mananampalataya. Kaya nung sa tamang panahon, tinawag tayo, nung tawagin tayo, ibinigay ang espiritu ng pananampalataya. Ngayon sa mga tao yun, alam ng Diyos, hindi naman mananampalataya. Hinayaan na sila ng Diyos na maniwala sa mga kasinungalingan. Hindi nila inibig ang katotohanan para maligtas sana. Sabi sa 2 Thessalonians 2:10. Alam ng Diyos ang lahat eh. So nanonood na lang tayo, manood na lang tayo. Basahin natin 2 Thessalonians 2:10-12. At may buong daya ng kaliguan sa mapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito, pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsimaniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan kundi nalulugod sa kalikuan. So ganyan ang mga takgisan libutan. Yan yung mga binulag na isara sa mata na hindi makakilala ng pananampalataya. Kasi yan talaga yung hindi mananampalataya. Alam din ng Diyos yan. Kasi yung alam ng Diyos ng mga anak niya, puproteksyonan niya eh. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Yung binasa ko sa inyo nun, yung sa Isaiah 46. 9:10 ba yun? Na alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa pasimula hanggang sa katapusan. Alam na ng Diyos ang mangyayari sa atin. Pitos ka pa lang sa tiyan ng nanay mo hanggang sa lumaki ka, nagbinata ka na. Alam na ng Diyos yun, lahat na yun, kabuuan na yun. Kaya naihanda na niya ang lahat. Tayo manonood lang. Basahin natin, Isaiah 46:9. At inyong alalahanin ang mga dating bagay nung una, sapagkat ako'y Diyos at walang ibang liban sa akin. Ako'y Diyos at wala nang gaya ko. So walang gaya ang Ama. Hindi pwedeng makopya ng kahit na sino ang Ama. Iisa lang ang Ama, iisa lang si Kristo, iisa ang Espiritu Santo, iisa lang ang Diyos. In three. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko'y mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So lahat ng plano ng Ama, lahat ng plano niya sa pasimula ng creation, nang manggaling siya from everlasting to everlasting, ginawa na niya mula sa pasimula hanggang wakas. Kaya sabi niya, I am the first and the last. I am the Alpha and the Omega. So, kompleto na, tapos na unboxing eh. Manonood na lang tayo. Ano yung karakter na ginagampanan natin dito sa lupang ito? Ano yung karakter na yon? Kaya sabi ni Pablo, imitate me for I imitate Christ. So, ang karakter na i-imitate natin, ang karakter ng Panginoon. Kaya sabi, yung tinawag ng Diyos, magiging katulad ni Kristo eh. Kaya tayo mga anak ng Diyos, magiging katulad tayo ng Panginoong Yesus. Katulad ni Pablo, sumapol na siya na imitate me, I have imitate Christ. Kasi si Pablo talaga napagtagumpay niya pananampalataya, tapos niya ilandasin eh. Sabi niya sa 2 Timothy 4:7. Ito rin ang kailangan magawa natin, graduate si Pablo eh. Kailangan makagraduate tayong lahat. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka
natapos ko na ang aking takbo. Kita mo, natapos na niya yung kanyang takbo, yung vocation niya, natapos na niya. Yung buong kurso ng buhay niya, natapos niya. Iningatan ko ang pananampalataya. So, para matapos mo yung bokasyon mo, ingatan mo yung pananampalataya, katulad ni Pablo. I have kept the faith. Kaya naganap yun, nalugod ng Diyos kasi meron siyang faith. At ibinigay ng Diyos ang espiritu ng pananampalataya sa mga anak lang niya. Yung hindi talaga mananampalataya, hindi niya binigyan ng spirit of faith. Ang nasa kanila, kuro-kuro, haka-haka. Para mga Hapon yan. Kuro-kuro, haka-haka. Opinion yun, idea ng mga philosophy of men. Kaya mayroong matatalinong tao, di ba? Si Aristotle, si Plato. Ang dami, napakatatalinong tao. Napakagagaling. Si Watchman, si Confucius. Pero hindi yun ang kaisipan ni Kristo. Hindi yun ang kaisipan ng Ama. Kaisipan nila yung kaya lang matalino sila. Kasi ang kaisipan ng Ama, si Kristo Si Kristo ang anak ng Diyos. Si Kristo ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun. Kaya ang Espiritu Santo, nagsasalita, yung narinig lang niya. Hindi siya pwede magdagdag o dahil Diyos siya If you see the Son, you see the Father Iisa lang sila, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, iisa lang yun. Yun ang Godhead Yun ang kabuuan ng pagka-Diyos ng iisang Diyos. Kaya nga Elohim Ibig sabihin ng Elohim, marami marami yung tatlo Ang Ama, Anak, Spirit. Elohim sila kung tawagin. Ang Godhead ang tawag doon. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. At ang pinakapinuno, pinakamataas, ang unang otoridad, ang Ama. Susunod si Kristo. Susunod lang ang Espiritu Santo. Pero sa paggawa ng kasamaan, magkasala ka na sa Ama, sa Anak, wag lang sa Espiritu Santo. Walang kapatawaran. Yun naman ang ibinigay sa Espiritu Santo. Blasphemy to the Holy Spirit. Wala nang kapatawaran. Kaya yun ang grabing kasalanan. Yung kasalanan hindi na mapapatawad. Maraming nagbablasphemy to the Holy Spirit. Yung sabihin mo lang na ang pagtatang sa demonyo. Sabihin ikaw, demonyo, pero nasa iyo Espiritu, blasphemy na yun. Maraming ganung mga tao ngayon nagbablaspheme sa Holy Spirit. Maraming nagsasabi, speaking of katangahan. Wala Talagang ganoon ang buhay, mga kapatid. At least tayo, mga kapatid, pinagpala ng Diyos, manatili na lang tayo sa pananampalataya para patuloy ang biyaya pagpapala. In Jesus' name, mga kapatid. Amen.